So, ito po, papanood po natin at mamaya ako komentuhan po natin ito. Tungkol nga po ito guys sa walang kamatayang budget, no? Na nire-raise nitong mga DD sheets. Magpapakita mga Duterte sa taong bayan against BBM, PBBM. Talaga iano nila yun. Sabihin nila yun. Kasi ang isa lang naman din yung goal nila eh. Mawala si PBBM ngayon sa landas nila. Di ba? Siguro sa tingin nila as of now, tinik na rin eh. Tinik na sa lalamunan ng mga Duterte si PBBM. Kasi katulad niyan, may iba ng pananaw, di ba? Patungkol sa ICC. May ibang pananaw na si SOJ. Meron rin ibang pananaw itong si Executive Secretary patungkol sa obligasyon natin na makipagtulungan din sa Interpol. Hindi naman lahat yung sasabihin ng mga sekretary na to, ng mga cabinet members na to, kung hindi din naman to alam ni PBBM. Di ba? O syempre, kasi sa mga issues na hindi ayo, di ba, mga partido ni dating Pangulo Duterte ay yung tungkol sa ICC. And of course, impeachment. Di ba? But anyway, nakita ko kasi ito. Kasi, nakita ko itong ni Attorney Vic Rodriguez. Yun na nga yung panawagan nila. No? Nawala na yung issue tungkol doon sa pagpapa-impeach kay VP Sara at mga nga nakakatulugan na to dahil hindi na pinapansin to sa House. Diba? Yun yung hinaing ng iba mga nag-complain na parang tinutulugan, obligasyon naman, diba, ni SecGen, na ito ay i-endorso na o ibigay na, kopya ng mga complaints kay Speaker. Kaya ang problema, parang wala si Speaker dito, no? Nasa ibang bansa yata. Kaya siguro hindi pa nakakasagot at kung tatanungin man nasa dito, ibang bansa si Speaker. Sumagot kaya siya. Diba? Total marami na sumagot. Siguro isip niya, hindi na ako sasagot, marami na sumagot. But anyway, nakita nasa ibang bansa si Speaker. Kaya ko ito kinuha mga kapit. Ito ay patunay na yung mga Duterte supporters, ang sigaw na ngayon, PBBM, impeach. Diba? Nawala na yung issue dun sa mga di umanong anomalya na nagawa nito si VP Sara. Nababaligtad na. Why? Because of this issue dun sa blank items sa BICAM. Explain natin yan mamaya, mga kliro. Kasi meron pa tayo isa eh. Lecture talaga ito eh. Aaralin din natin mamaya, pag-usapan natin yung second video natin, itong si Cheese Escudero. Si Speaker, si Senate President. Alam mo, unahin muna natin to. Si Tony Vic Rodriguez, pakinggan natin. Puso na pahayag na fake news daw po yung aming ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng mga blankong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at siyang pinirmahan kahit ito'y unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas at kaya nga po ay may... Wait Blanco, pinirmahan ng Pangulo kahit ito'y unconstitutional? Sa akin lang ito, abogado naman siya. Hindi pa nga niya napapatunayan, no? Nagbintang na. Tingin ko, mga ka-clear, okay lang naman maglabas ng issues. Kung ito naman ay para sa taong bayan, wala pa nga patunay, nagbintang na siya. Nagtatago ng anumang issues. Kahit sabihin pa natin na karamihan sa mga kababayan natin at talagang sinusuportahan din talaga si PBBM as in supporter. Diba? Kung ano man ang anomalya na ganap, dapat malaman natin. Pero dito sa tinuran, dito nga natin Roa Duterte ng mga blankong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill. Teka lang. Sa akin, unang-una, Nagbintang kagad si si Tony Bubuk. Rodriguez wala doon sa BICAM conference meeting, right? Hindi niya alam. Correct. Kahit tayo. Hindi natin alam yung naganap. Hindi natin alam kung ano naging usapan doon. So, sinasabi niya, itong BICAM report na to ay naging pundasyon, ba? Ay, pundasyon. Okay, ulitin natin konting-konti. Okay.
at siyang pinirmahan kahit ito'y unconstitutional. Oh, naging pundasyon para ito'y pirmahan at gawing batas kahit unconstitutional. Bintang kagad siya, no? Nagbintang agad. Wala pa tayo pruweba Wala pang prueba. na ito na yung sinasabi niyang BICAM report ay yun na ba talaga yung enrolled bill. Correct? Okay? Nakita naman na natin yung mga ano na dito yung mga nanonood na sa akin dito. Pinakita ko sa inyo nung nakaraan, di ba, tayo pa nag-check ng mga pirma. Di ba? Correct. Okay, hanapin ko nga dito. Wait, hanapin ko. Kasi dapat lahat ito nabubusisi eh. Hindi lang to dapat doon sa nakita lang eh. Okay, ito. Yan. Ay, maliit. Lakyan ko. Okay. Ulitin ko yung mga bago dito. Kasi ito, nakita na ng mga kakliyen na nanood ng topic na to. Kasi pinapaano ka natin yung pirma. Ito, di ba sabi natin, ito yung signature page. Pumirma naman talaga sila. True. Okay? Pumirma talaga sila sa signature page. Tapos after that, ito na nga, isa to sa parte mga kakliyen na may blanco. Ito naman talaga may blanco. So ito sa parte na to ay ang tinatawag natin amendments sa special provisions. Kung papansinin ito, kasi mukhang hindi ito nadidiscuss nila nila Atty. Vic Rodriguez eh. Itong parte na to na may mga blanks, sa totoo lang, wala ditong pirma yung mga senador. And doon sa isang press ko ni Chis Escudero, sabi niya, doon sa mga blankong check, wala akong makitang pirma ko. Diba? Pero sabi nga natin, sino ba nakita nating pirma? Bonggalon. Ito, sino nga nagsabi, wait ito daw ay malamang pirma ni, may nagsabi. Ito. Si Dalipe. Ito. Ito, tinan nyo tayo. Sige, lakyan ko lang konti. Wala kasi akong wala akong parang cursor picture kasi ito eh. Hanapin yung pirma ni Dalipe, katabi nung pirma ni Gatchalian. Katabi nung pirma ni Sherwin Gatchalian. Okay? Ito daw, yung Dalipe ay parang nandito sa... Sandali. Ano mo, Post, yung may katabi na ko. post muna natin Parang ko to hindi ko sasabing si Zaldi ko to, pero parang... Yan, post muna natin. Meron kasing nag-comment dito na sabi niya, si Motor Jack, si Lacson na mismo may sabi na dapat may managot sa BICAM report. Ang tanong ko sa'yo, nandun ba si Lacson? Present ba si Lacson? Di ba? Kasi kung hindi ka present, haka-haka lang. Yung sinasabi mo, haka-haka. Diyan magaling ang mga DD sheets. Sa haka-haka, sa chismis. Hindi naman talaga nakita, wala naman talaga doon sa BICAM, sa bicameral meeting. Pero, meron na kaagad silang conclusion. No, sabi ni Motor Jack, si Lacson na mismo ang nagsabi na dapat may managot sa BICAM report. Ang tanong, nandun ba si Lacson? Wala kayong masabi. Wala si Lacson dahil hindi siya senador. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Huwag mo nang mag-jump sa conclusion, Mel Warren, Madam Admin Rich, gandang gabi. Gandang gabi din po sa inyo, Mel Warren. And, ba't hugas kamay si Bersamin? Wala na kayo, puro kasinungalingan. Ginagawa nyo, basta bayad, kahit mali ginagawa. Bayad-bayad na naman. Ay, naku, mga DD sheets, ang utak talaga, utak pulburon, no? Walang kwenta. Utak pulburon. Ronnie Lumbao, magandang gabi po. Magandang gabi din po sa inyo. Sally Tam, because Lacson has knowledge, he knew about that process, ma'am. Ang tanong ko, nandun ba si Lacson? Wala, di ba? Wala si Lacson. Wala din tayo. Ang makakapagsabi lang kung ano yung papel na naka-enroll, no? Kung ano yung naka-enroll.
na yung BICAM report na naka-enroll na kumbaga yun yung pinipirmahan, no, na ipapasa sa Pangulo, yung pinaka-final. Andun ba si Lacson? Wala si Lacson. So, ibig sabihin, hindi niya nakita. Halos lahat ng mga senador na nandun, ano ang sinasabi? Wala daw blanco. Dito sa pinakita ni Attorney Claire, nandito yung mga senador. Ipapakita ko sa inyo kung sino-sino yung mga senador na nakita ko dito na pumirma. Nandito sila, no? So, ano ba yun? Kasi mahirap kasi yung magre-rely lang kayo sa sabi-sabi, no? Kahit sa pagdating sa korte, hindi ino-honor yung sabi ni ganito. Ang itatanong sa'yo, ikaw ba ang nakakita mismo? Pag sinabi lang po kasi niya, wala yan. Wala yan. Hindi ino-honor yan sa korte. Kailangan ikaw mismo. No? The way I see it, tamo ka siya initial. So, papakita ko sa inyo, si Zaldi ko ang initial. kung sino-sino yung nandito. So, after this, dito sa tayo sa may bandang left, makikita niyo yung bungaloon. Sa may left, Yan ako muna, si Attorney Claire. Attorney Claire. Sandali, Attorney Claire. Yung mga nakapirmang senador dito ay si Grace Poe. Ito nasa unahan si Grace Poe. Ito naman Senator Cynthia Villar. Kita nyo? Dali Ako sa inyo Yan. Dali. Papakita ko sa inyo kung sino-sino mga senador ito na nakapirma. Pero hindi nyo masyadong makita So, iyan ko na lang sa inyo Ito si Grace Poe. Ito si Senator Cynthia Villar. Ito namang isa, wala yan. Si Bato de la Rosa, wala yan. Hindi naman yan na pumunta late yan pagkatapos umalis agad. Tapos ito namang isa, si Pia Cayetano, wala din. Ito namang isa, si Gatchalian. Yan si Gatchalian. Ito naman si Bongo, wala yan. Ito naman si Lauren Ligarda, wala din. Ito naman sino to? Risa Hontiveros, wala siya dito. Sino pa to? Si Amy Duterte, wala din. Ito si Villanueva, may pirma si Villanueva. Si Subiri, may pirma din. Sino pa to? Sino to? Sino tong isa? Ejercito. Ayan, Ejercito. Tapos itong isa, si Mark Villar. Ayan yung mga senador na pumirma mga senador yan. Tapos itong nandito, mga mga kongresista na to. No? Kongresista. So, pakinggan natin ulit si Attorney Claire. At ito, mga ka-clear, inamin naman ni Manuel, ni Representative Manuel, na natanggap yata nila 1 week, 5 days, 1 week before the ratification. Ibig sabihin, hindi pa siya nararatify. This one is not yet ratified. Correct. Diba? Correct. Ang tanong, Congressman Basil. Hindi pa na-ratify. Si Atty. Vic, wala siya doon. Okay, correct. Kahit nga tayo Wala siya. Hindi natin So, paano niya malalaman? Hindi wala sala. Kung sino man, kung may nagkasala man. Hindi rin naman natin pwedeng sabihin nagkasala siya kasi wala tayo lahat doon. Correct. Pero tayo, bumabase lang tayo sa ebidensya, sa papel, na wala senador na pumirma dito. Correct. Kasi may mga blanco. At sabi ko, may instructions siya. So, I don't think na ito yung final version. Correct. Maybe, itong BICAM report na Hindi yan final. is part. Diba? Hindi pa. Kasi napag-usapan yan during the BICAM conference Diba? So, lahat na napag-usapan dyan, napag-usapan dyan, doon gagawin, nalinis na, na-reconcile na lahat. Kung ano yung napag-usapan sa BICAM, kahit verbal susulat yan itong amount na to, let's say, seed buffer, lagyan niya ng amount na para magbalanse, lagyan ng 18 million, di ba? 18 million.
So kahit hindi pa yan nakasulat, pero napag-usapan yan sa BICAM at nakasulat niya kung sino man ang technical working group doon, saka i-fill up yan ng let's say 18 million. O, tanong ko sa inyo mga clear. Correct. Kung fill up ng technical working group, but base na pag-usapan sa BICAM conference, mali bang fill up nila yon? No. Sila ang talagang fill up doon. Fill up Correct. hindi sila nagbago. Correct. Yun ay base doon sa napag-usapan. So I don't think, I cannot see any reason na hindi pwedeng gawin yun ng technical. Sila Kung talaga ang ipapasok lang fill nila up lahat, doon. Yung sinasabi ng House Walang at iba, ng- sila talaga ang ng taga-fill up. Congress, no, ng Congress, na ito ang amount dyan. True. Diba? Yun yung sa akin. Okay? Kasi it's just mechanical. Hindi yung technical group, hindi yung Congress, hindi ang Pangulo, ang nagdikta lang ng amount. True. Yun ay supposed to be dapat base sa napag-usapan. Sa BICAM. Sa Correct. BICAM conference. True. I-reconcile nila. No? Yan. So, maliwanag tayo doon. Yan ang hindi maintindihan ng mga DD-sheets kasi mga bugok at mga tanga sila. Sa akin malabong ito mismo ang pirmado ang ipapasa. Correct. Hindi ito yung enrolled bill. True. Maybe ito magiging basahan para maging enrolled bill. Pero paano yung napag-usapan nila sa BICAM? Diba? Na hindi pa nagre-reflect dito. So, ang dapat muna nilang alamin, ito dapat kasi bago magbintang. Sana lang Excuse yung me. na-fill up ba na to? Diba? Nung na-fill up yung amount na ito, after the ratification, kasi tanda natin mga clear, sinabi ni mismo si Congressman Manuel, itong kopya na to, nakuha nila na blanco before the ratification. Kita nyo? Before the ratification. Di ba? So, iaayos pa talaga yan. Correct. Aayusin pa talaga yan. Correct. Para magkaroon ng enrolled bill. Hindi pa yan enrolled bill. Lahat na napag-usapan, lahat na napagkasunduan, sa BICAM, sa debate and everything, i-consider yan para maayos ang isang enrolled bill. Correct. Pag maayos na yung enrolled bill, yun dapat wala ng blanco. True. Yun dapat ang wala ng blanco kasi yun yung pinaka-finished product. Diba? Correct. Enrolled bill, kasi yun na yung magiging batas kapag pinirmahan na ni PBBM. True. Pero hindi yan maintindihan ng mga Diba? DD-sheets. Yan. Sige, falsification of registered documentation attorney if ma-find out na palpak sila. Yes, totoo naman. Pero So, kasi, ang dapat muna nilang alamin kasi hindi maintindihan ng mga DD-sheets para yan, jumping into attorney. conclusion na meron nag-magic. Diba? So sa atin dito, mga ka-clear sa channel natin, dapat alamin muna natin step by step. True. Correct. Paano ito na-fill up? Diba? Alamin muna yung kasi nangyayari, may magikero nag-fill up niyan, yan agad. So ang dating agad sa tao, naku, may dayaan. Na-intriga Yan ang agad. manakot. Intriga agad. Diba? Samantalang, sabi ko nga, uulitin ko ulit, si Senator Riza, nandun Umupo. Intriga agad kasi Hindi naman gusto yung talaga yung nilang BICAM manirang conference puri. Yun lang So, talaga yun. sa tingin ko, kung may mali doon, matikuloso yan, staff niya matikuloso. True. Sabi ko, siya yung unang-unang PPO. Correct. Tanda natin, si Representative Manuel, wala rin naman sa conference. Correct. Sa BICAM conference. Right? Tama. Wala rin siya doon Mm. Oh. Lahat ito, Oh. Correct yan. Correct yung sinasabi ni Attorney Claire. Kasi nga, mga guys, etong mga DD sheets, yan sina Vic Rodriguez, sina Rodrigo Duterte. Ang aim kasi nila, sirain. Sirain ang Pangulo, sirain ang Marcos administration kasi meron nga silang plano na ikudita na pabagsakin. Yan lang. Isa lang talaga ang kanilang aim. Sirain ang Pangulo. Sirain ang administrasyon. Kaya kahit na wala namang dapat na ipagduda, kahit na wala naman dapat na ireklamo, ay talaga namang nilalagyan na nila ng mali siya. At nangunguna pa sila. Talagang intriga talaga ang kanilang tinatanim sa isipan ng tao. Ngayon kung ang isang tao hindi marunong,
hindi nag-verify, naniniwala kagad, aba, wala na. Mabubudol agad. Diba? Katulad ng mga DD sheets. Naniwala agad sila eh. Budol agad sila eh. Kasi ganun sila katanga at ganun sila kabobo. Na kung ano ang sabihin ng kanilang mga idolo, naniniwala sila kasi nga mga tanga sila at mga bobo. Ipinanganak sila ng mga tanga ang mga DD sheets. Kaya ganyan, naniniwala kaagad sila. 'Di ba? Pero kung ikaw ay isang matalinong tao, hindi ka kaagad maniniwala, mag-verify ka. Lalong-lalo na yan, ang dami-daming lumalabas na talagang nag-testify na wala talagang nakita na may blanco. Tama yung sinasabi ni Attorney Claire na yung staff ni Risa Ontiveros, ni Senator Risa Ontiveros, masyadong meticuloso yan. Si Risa Ontiveros nga lang, masyadong meticulous yan. Diba? Hindi man siya pumirma kasi ayaw niya yung BICAM, yung budget. Hindi man siya pumirma, pero binusisi niya. Kaya nga hindi siya pumirma kasi binusisi daw niya at ayaw niya yung ang kanyang reason kaya hindi siya pumirma dahil daw sa PhilHealth. Yung PhilHealth ay wala daw pondo, no? Hindi binigyan ng subsidy. Yun ang reason niya. At saka yung sa DepEd. Yun ang reason niya. Pero naayos naman eventually yung tungkol sa DepEd. Diba? So malinaw na malinaw. Yung sinasabi ng mga senador na pumirma dito. Sina Villanueva. Sina Grace Poe. Ito si Gatchalian. Si Senate President Escudero. Risa Ontiveros. At yung iba pa na mga senador na pumirma dito. Iisang sinasabi, wala daw blanco. So yung mga yan ang paniniwalaan natin kasi sila yung present. Bakit ka maniniwala sa mga Raul Manuel? Nandun ba si Raul Manuel? Wala siya sa BICAM. Nandun ba si Lacson? Wala si Lacson doon. Kung meron man tayong paniniwalaan sa sinabi ni Lacson, ayun yung sinabi niya noong panahon ni Duterte, di umano ay may ganito na mga nangyari na meron daw mga blanco. Diba? So, nangyari pala sa panahon ni Duterte. Pagkatapos, itinatapon nila, ibinabato nila sa Marcos administration. Yan ang hirap sa kanila sa mga DD sheets. Yung mga baho nila, ibinabato nila sa present administration. Yung mga ginagawa nilang kapalpakan at katarantaduhan, ibinabato nila sa Marcos administration. Tapos, nung sinagot ng Malacanang, bakit daw, defensive ang Malacanang? Bakit daw sinagot ng Malacanang? Hello? Hindi ba sasagutin ng Malacanang yan? Dapat talagang sagutin ng Malacanang yan dahil ang pinagbibintangan nyo dito ay ang Pangulo. Anong sinasabi ni Duterte? Makukulong daw lahat. Tapos may mga nagsasabi, impeach PBBM. May nagsasabi naman na si Duterte, huwag na daw magbayad ng buwis. Magpapatayan na daw ang mga tao, magkukudita na daw. Natural na sasagutin talaga yan. 'Di ba? Kasi fake news yan eh. Ang fake news, kapag hindi mo sinagot, magpapatuloy yan. At kapag hindi mo sinagot yan, paniniwalaan yan ng tao. At delikado yan dahil hindi yan basta-basta. Hindi yan yung ad hominem lang na bangag. Kasi yung mga ganun, pag sinabing, oy bangag ka, pwede mong palampasin yan eh. Kasi tungkol lang sa sarili mo yan eh, di ba? Remember, si PBBM, tinanong siya tungkol doon, tinawanan lang niya. Sabi niya, I don't even want to magnify or dignify the question, di ba? Kasi sa sarili lang niya yun eh, bangag daw siya. Sinasabihan siya ng DD sheet na bangag siya. Dito, involved na yung tao, yung bayan. Involved na dito yung ating national budget. Involved na dito yung prosperity natin, yung ekonomiya natin. Na kapag ito ay nagkaroon ng bulilyaso at hindi ito na ipatupad, kawawa tayo ng mga Pilipino. Dahil, syempre, kapag walang budget, titigil ang operation ng gobyerno. Yun ang dapat maintindihan ng mga DD sheets. Kaso yung mga DD sheets, talak lang ng talak, talagang paninira lang talaga, purely lang talaga paninira ang gusto. Walang iba hangarin kundi talagang paninira lang.
'di ba? So, pakinggan ulit natin si Attorney Claire. haka na malamang ganito, may Oo, nag-fill up. haka-haka. You have to check. Diba? Okay, sige, tuloy tayo. Check nyo, no, mga DD sheets. Okay, i-ano ko lang. Share. Mag-verify mga DD sheets. Huwag Ang basta-basta. Pangulo ng ano. Pilipinas at kaya po ay mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nang nabanggit doon, mga ilang araw na simula pa po nung Sabado, inilaan po at nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional bicameral conference committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito, daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers' money. Tira po niyo na daang libong piso. Diba? The way Tony Vic Rodriguez explained these things, nandun na yung intriga na Correct. malamang ninakaw yan. True, yan. Malamang Intriga agad. ninakaw yan. Tapos wala pang lumalabas na ebidensya. True. Di ba? Wala pang lumalabas na ebidensya, pero ang dating, kung paano niyang hikayatin yung mga tao na, ito yan, daang libo, daang kabilyones ang mawawala sa taong bayan. Correct. Samantala, sabi ko nga, yung ibang nandoon, Intriga talaga. sa BICAM conference, hindi nga nagreklamo. Especially, Senator Risa Ontiveros. Daang bilyong piso, sorry, aking pagtatama, daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco. Nagkakabuhol-buhol na po. Ayan. Okay, ano ba yung pruweba natin na sadyang iniwang blanco? Siguro mga klik, ito naman tayo. Kung may ebidensya lang naman, mas ang take upin para malaman natin talaga kung ano yung liability. True. Pero kung wala at puro Panghihira. Intriga. Ako mahihirapan akong uuhan agad. Pero kung ikukumpara mo, mga kaklear, yung mga ebidensyang nahugot sa confi funds ni Bibi Sara, may nakuha kasi mga ebidensya dun Yun talaga ang totoong nakaw. Diba? Yun talaga. Magnanakaw. Million, Legit. nagkasos na 11 days. Correct. Meron na Dito, Wala. nagkikreate lang sila pa lang ng intriga, True. pero ang pinapalabas agad nila sa taong bayan, ninakaw na nila. Correct. No? Ninakaw na ng sandali. PBBM, especially, Ano muna natin? Tama si attorney doon. Yung kay Lukring, nandiyan na lahat ng ebidensya. Legit na ebidensya. Pero hindi gumangawa si Vic Rodriguez. Hindi gumangawa ang mga DD sheets. Andiyan na ang legit na ebidensya ng pagnanakaw. Doon sa confi funds ni Lukring. Talagang pagnanakaw. Legit. Pero baliwala sa kanila. Pero eto, nagkikreate lang sila ng intriga. Malinaw na malinaw, mga kaibigan, no? Na wala naman silang ebidensya. Nagkikreate lang sila ng mga kanilang mga intriga at mga assumptions at saka ng mga haka-haka at saka ng mga chismis. Pero, pinapalabas na nila na talagang ginakaw. Kita mo, yung mga katarantaduhan ng mga bugok na mga DD sheets na to, attorney pa naman. Pero kay Lukring, yung confidential funds niya, ayun talaga, ang daming lumabas. Legit na mga ebidensya. Legit mga katotohanan na mga ebidensya na talagang nagkaroon ng pagnanakaw, katiwalian at panunuhol. Diba? Yan yun, mga kaibigan. Tuloy natin. Pero mainit yung dugo nila kay speaker, kagagawa niyo ng speaker, ganun agad So True. yung mga taong hindi mag-iisip, agad, nakikinig lang na ganito, oo na yun. Diba? Dapat hindi tayo ganun, dapat tignan muna natin, ano muna yung pruweba ni Atty. Vic Rodriguez na kukuhanin nila yung daang bilyong piso. Correct. Diba? Mapagsisinungaling ng mga mamamatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw. Oo naman. Agree naman ako doon. Okay. Ayaw ko naman sabing ayaw magpa-interview. Hindi ko lang, ayaw ko Yan. sabing ayaw magpa-interview. Ito, Hindi natin na naman nila. Pero itong tingnan sinasabi natin niya, to, no? Itong sinasabi niya na ayaw daw magpa-interview. Si Stella Kimbo ito, no? Kasi si Stella Kimbo, mga guys, ay paglabas niya, no? Paglabas po niya sa House of Representatives, pag-attend po niya ng meeting, ay sinundan po siya ng mga press. And then, ang sinasabi po nung bodyguard yata yun, o PA yata yun ni Stella Kimbo, no? Na nagmamadali kasi siya. So ito, iniintriga na naman ni Vic Rodriguez na umiiwas daw, ayaw daw magpa-interview. So, hindi pa nga niya alam kung talagang umiiwas
First time lang naman yan, mga kaibigan. Kay Lukring, paulit-ulit na ini-invite. Ayaw pumunta. Yun talaga ang ayaw magpa-interview. Yun talaga ang ayaw sumagot. Dahil si Lukring paulit-ulit na iniimbitahan sa Kongreso, inimbitahan pa sa NBI 2 beses, hindi talaga pumupunta. So yun talaga ang legit, di ba? Oh. Itong baba, dito may pangalan siya. So, nandun ka, umattend ka. Mano ba naman bigyan mo lang ng mga, sabi mo lang 5 minutes. Mag-yes or no ka lang. O, may blanco ba daw? Wala. Ayan, di ba? Nandinig ka na. Kesa tatakbo ka yan tuloy. Unang pipintasan ka tuloy ni Senator, ni Atty. Vic Rodriguez. Sa akin naman mga clear, kung wala ka naman din naman tinatago, hindi mo naman kailangan takbuhan. Media yan, ang tagal mo na daw hinahabol. Pahabol ka naman. What for? Tuloy, nag-iisip yung ibang tao. Baka may tinatago ka nga, Congressman Kimbo. So, syempre, pag lumalabas na ganito, welta pa rin yan sa Pangulo. Sasabihin, alam niyo yung ginagawa niyo kung totoo ha. So, dahil na critical ang issue na ito, gustong-gusto nga natin pasagutin si VP Sara. Tapos ikaw, interview lang, ayaw mo pang pagbigyan. Diba? Kung ano yung gusto niyo doon sa ibang tao na tanungin, hindi sumasagot. Huwag niyo nang kopyahin, huwag niyo nang gayahin, pinipintasan niyo nga, ayaw sumagot. Ikaw, hinahabol ka, ayaw mo rin sumagot. Diba? Sabi nga mga klura tayong kakampihan dito, pag tingin ko mali, mali talaga siya. Diba? Politiko ka may obligasyon ka mag-explain Mano ba naman pagbigyan mo? Idilay mo lang, wala. Ito, sabi mo, hindi pa po tapos yan. Hindi pa po yung pinaka-enrolled bill. Tapos, ang kwento, saka ka umalis. Diba? Yun. Okay, yan. Tuloy napintasan ka ni Atty. Vic Rodriguez. Tumatakbo ka para palayo. Nagkakaroon ng negatibo na impresyon. Diba? Magbigay ng kanilang katutunan at unahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo. Siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriations. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipala po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-dali umalis, pero daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas located ng chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na nakita mo nung sinisira mo ang pagkatao Aba. Inday Sara Duterte. Mukhang iba yata yan. Sa Atty. Vic Rodriguez. Mukhang iba yata yan Sa beses pa lang naman yan. Diba? Kaya nga. Pinagano natin. Isang beses pa lang naman umiwas, galit na galit na siya. Si Sara Duterte, lagi. Hindi ka nagalit, gago. Gusto nila ma-TRO ang 2025 budget para ma-implement ang Sandali. Parang high blood lang ako dito kay Vic Rodriguez, no? Pagalitan mo na rin. Biruin nyo guys, Eto, isang beses pa lang umiwas si Stella Kimbo sa nagtatanong. Galit na galit na siya. Umiiwas daw. Hello, si Lukring nga walang ginawa kundi umiwas. Buong taon talaga na tinatanong siya. Iwas lang iwas, pero wala naman silang sinasabi. Diba? Eto, isang beses pa lang umiwas si Stella Kimbo. Galit na si Vic Rodriguez. So, kitang-kita mo talaga yung katangahan ng bugok na tong gago na attorney na to, diba? Kitang-kita nyo talaga. Galit siya kay Stella Kimbo dahil umiwas isang beses pa lang. Pero hindi siya nagalit kay Lukring na walang ginawa kundi umiwas. Pati sa NBI, 2 beses na inimbita, umiwas din. At talagang hindi talaga sumasagot. O di ba gago? Gago, bugok talaga ang tanga na to. No? Itong Vic Rodriguez na to, gago na, bugok pa. Attorney pa. Pagkatapos gago, bugok naman. Okay. Na-high blood ako nito Okay. Diba totoo naman, napakagago, bugok. Budget ko saan? Dali. Galit na galit siya kay Stella Kimbo dahil hindi pumunta isang beses, ay hindi sumagot isang beses, pero si Lukring hindi niya pinagalitan. Ang budget ng OVP. Yes. Yun nga sabi ko nga, yung pinapalabas na yan, napalabas din ni Congressman Manuel,
lumabas siya 1 week before the ratification. Correct. So, siya yung ratify. Correct. Yun naman ay base sa kanilang sinabi. At sabi din ni Senator Amy, lumabas ito na may mga blanco 6 o'clock, right? Tapos 8 o'clock daw, pakicheck niyo yung previous speech niya. 6 o'clock, binigay sa kanila yung soft copy niyan, in-email. 8 o'clock, nagkaroon ng ratification. Parang gano'n yung kwento. So, ibig sabihin niya, yung mga pirma na yan na may mga blanco, hindi pa yan yung ratified. True. Kasi lumabas muna bago maratifikahan. Correct. Diba? Dapat yan mapalabas sa kwento rin nila. Diba? Hindi nila ipapalabas yan Okay, kasi so, maninira nga sila eh. Gusto lang nilang manira kaya hindi nila ipapalabas. So, Mga ito, bugo kasi ulit mga ako gago dito, na yan eh. Baka mawala ako. Isang beses pa lang naman yata ito na hindi sumagot si Stella Kimbo. True. So, let's give Correct. her the chance. Correct ka dyan, Kung attorney. agad na nasaan yung angas mo. Kasi huwag mo nang i-compare kay VP Sara to, attorney True. Rodriguez. Si VP Sara makailang gustong tanungin. Correct. Sumagot. So Tama. magkaiba. Ito isang beses pa lang. Ipagbigyan natin, ha? True. Kung sabi ko, hindi tamang takbuhan. Kasi, ayan, binigyan mo na ng negatibong impression. Magbibigyan siya talaga ng negatibong impression pag ganda. Diba? Oh. So, ano lang, Kita nyo yan ha, negative ang impression niya kasi ayaw pa interview, ayaw sumagot. Pero kay Lucring, na buong kasaysayan ng Pilipinas nang siya ay ini-invite at tinatanong, ayaw niya sumagot. Pero okay lang sa kanila. 'Di ba? So doon mo talaga makita ang utak ng mga didisit, mga gago, mga tanga, ang mga bunggok ng mga hayop na mga didishits, 'di ba? Kitang-kita mo talaga yung mga katangahan ng mga bugok na 'yan, 'di ba? tayo. Pagbigyan natin pa, huwag mo muna ikumpara kay VP Sara kasi VP Sara talagang ayaw sumagot. Correct. Sa kadami-daming nagtatanong, ayaw sumagot. True. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagpa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan. Ano ba? Aba, attorney So, ad hominem yan. Dapat bitter. sabi lang mga kasi lalaki ka. Bitter na bitter, Dapat patuloy niyo bakla. muna yung ganun. Kita nyo? Hindi dapat. Nakasama ko, Sabi ko kasi sa inyo mga kaibigan, kapag ikaw, no, kahit gaano ka katino na yung pagkatao mo, kahit gaano katino, pag ikaw nadikit sa Duterte, mabubulok ka rin. Di ba? Tulad na lang ni Harry Roque. Guys, matino naman dati yan eh. Hindi pa yan nadikit sa Duterte. Matino yan. Human rights lawyer nga yan eh. Oh, ipinaglalaban niya yung mga galit na galit siya sa mga pinatsugi ni Duterte. Human rights lawyer yan. Ikaso, namantikaan. Nalagyan yata ni Duterte, namantikaan. 'Di ba? Ayun, nagbago ang disposisyon sa buhay. Nadikit sa Duterte, nabulok na rin. Ito si Rodriguez, mukhang okay naman siya dati, 'di ba? Pero nung nadikit sa Duterte, ayan, nabulok na rin. Yan yung sabi ko sa inyo. Once na mapadikit ka sa Duterte, mabubulok ka rin. Kahit gaano ka pa katino, mabubulok ka talaga. Diba? Yan. Okay, ituloy natin mga kaibigan. Ang mga Duterte kasi mga bulok talaga, mga ugali eh. Mahilig lang sila sa mga paninirang puri, mga ad hominem. Ganyan lang talaga sila, no? Hindi sila, kunin to sa UST, pero hindi naman siya ganyan dati. Siguro sobrang dalang-dala na siya ng kanyang emosyon. Nahingik lang to dati. Correct. Yung milyong-milyong piso halaga ng mga Makakali naman. Baka naman kasi siya nag-iingay at kailangan niya ipakita yung tapang niya kasi tumatakbo nga pala itong senador. Di ba, para mapakita niya sa taong bayan na ako'y makabayan. Walang boboto dyan. Ako'y concerned sa pondo ng Yung bayan. bugok na yan. Pero kung concerned ka sa pondo ng bayan, dapat i-request mo si VP Sara na sagutin na rin yun. Correct. 25 million Tama. interest Tama. of the confi funds Tama. ng DepEd and OVP. Correct. Hindi. Advokasya mo to. Correct. Hindi lang dapat din si PBBM. Actually, hindi pa nga kasalanan to. Hindi pa lumalabas na kasalanan to ni PBBM. Lumalabas ito parang negligence. Kung issue ito ng House. Diba? House and Senate. By community. Tayo din ay ginagawa nating issue din ito. Kaya inaaral natin. Pero magsalita ka rin doon sa only funds. True. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap? Okay. Vic Rodriguez, mag-focus ka na lang sa candidate
pangangandidato, kulilat ka na nga, magbago ka na ng strategy. Baka kaya nga siguro ganito to katapang. Kasi sabi ko, nakilala ko, hindi naman ganito At magpaliwanag sa sabay hindi ganito katapang, tahimik to eh. ng Pilipino, saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Naku, bakit sa akin mga kaklir, okay lang tanong eh. Really? Basta pondo, partido man yan ni PBBM, Saglit. dapat natin malaman. Kung Oh, wala sa hulog talaga wala talaga sa hulog si Rodriguez. Sabi niya, saan ninyo dinadala ang bilyong-bilyong pondo? No. So, guys, 2025, kakaano lang ng Pangulo kakapirma lang ng Pangulo. At kita nyo naman, everyday sa Malacanang, nakikipag-meeting ang Pangulo sa bawat isa na mga secretary para malaman kung paano nila i-execute yung mga programa ng kanilang ahensya. Ibig sabihin, hindi pa nagagastos. Pero nagtatanong na si Rodriguez, saan daw dinala ang mga pondo? O di ba gago? Di ba tanga? Magtatanong ka saan dinala mga pondo, hindi pa nga nagagastos. Hindi pa nga naipalalabas. O di ba gago? Tanga. Ay, nako. Yan. Didishit pa more. Kapag ikaw kasi naging didishit, magiging tanga ka at bobo ka. Kahit gaano ka pa katalino, pag ikaw na dikit sa Duterte, nagiging tanga ka at nagiging bobo. No? So, didishit pa more. yan ni PBBM, dapat natin malaman kung totoong meron. Kung may ebidensya na Pero yung kay Baby Sara kasi umaapaw yung ibang ebidensya. Bakit Correct. kaya hindi siya muna yung pinush mo? Tama. Pinush mo Correct. muna sana. Correct. Si VP Sara to tell all. Correct. Nag-uumapaw ang ebidensya ng katiwalian ni Lucring. Para mapakita mo talaga na makabayan ka. True, Yan ang true. sabihin ko, at wag mo kami bigyan lamang ng salita meron kang ras. Meron pa bang hindi ras dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po sila Kung mabigyan kasi ng pagbubuda sa mamamayan Pilipino, babato rin yan mapupukol din yan sa mga bossing mo Babato pa rin yan kay correct. VP Sara. Tama. Babato pa rin yan kay dating Pangulong True. Duterte na ayaw magpakita ng salin. Correct. Di ba? Kaya mahirap bumato, sa totoo lang, yung partido ni Duterte ngayon. Mahirap silang bumato na nambubudol kayo tungkol sa pundo. Correct. Kasi may issue rin kayo Mas malaki. Mas malaki ang issue nila. na hindi nyo rin masagot. Biruin nyo, 51 billion ni Diba? Pulong. Kay Pulong pa lang. Nang malinaw at katanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, Okay. Manuel Rojas Jr., dapat Atty. Claire makita yung minutes ng meeting ng BICAM. Well, oo, syempre dapat meron. Kasi meeting yun Di ba meeting yun? So ngayon, ang tanong natin, sino nagtago? Kung meron man meron man. Ang lagi kasi ngayon sinasabi nila, nasa enrolled bill na. Pero sa akin, for me, of course, mas maganda na meron. Diba? Transparency. Tingnan na lang sa Pangulong Duterte, National wala pa rin Gazette. po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco. Yung Uy, meron namang iba. Mamaya pakikita ko sa iyo. Nag-sermon nga si Senate President. Mamaya after this, si Senate President naman. Bicameral Conference Committee final ratified and signed report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriation ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-ilang araw na mula nung na-expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po sila katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee final ratified and signed report na siyang naging basihan. Wait. Hindi yun yung ratified. Kasi lumabas nga ito before the ratification. Correct. Tanga kasi. Tanga si Rodriguez. Tanga Ayun yung yan. naging basihan ng enrolled Bugok bill. yan. Bugok At yung gago mga niya. kakli, yun na yung maayos na kopya. Wala na yung mga instructions na delete this one, replace this with one. Hindi ito yun. Ibig mo sabihin, Atty. Rodriguez, ito mga may instructions pa na delete this word, replace this with such as this. Yun ba yung ipapasa kay Pangulong Duterte ay kay PBBM? Para pirmahan niya? Ay, hindi yun. True. Bill. Kung saan na Correct. lahat, malinis na, naayos na Tanga lahat. kasi yan si Vic Rodriguez. Tanga yan. Kaya nga yan. Kaya na-terminate si Vic Rodriguez Diba? kasi tanga tsaka Hindi bugok. yung mga kakli. Totoo ba? Na At ito, saka may kurakot. mga blanco na may instructions pa na i-delete mo tong word na to, i-replace nito. Yung ba yung papasa kay PBBM?
I don't think so. Andrew Viernes, yan, pinapakita nila na yan, Attorney Clay, ay drop lang yan para makita nila kung ano mga kulang o dapat. Yun na nga eh. Diba? Ito na yung pinag-usapan natin. Sabi ko sa inyo mga Clay, the first time ko itong diniscuss, na sinabi ko, hindi ko makita na parang ito ba ibibigay? Unang-una natin, ang daming pumasok na troll. Sabi niya, di mo ba nakita? Nakita na nga ng UNTV na si Asher Yang sa Senate. Baka rin tanong ko, yung mga instructions na doon, yung ba yun? Ang ipapasa na kay PBBM? Okay, tuloy. Yan, pundasyon at bako ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumiti at pinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act. Diba? Hindi naman yun ang gagawin GAA, mga kaklere, yung may mga instructions. Malabo, di ba? Malabo, hindi yun, hindi talaga yun. Attorney Vic, aralin siguro natin yung paano i-reconcile lahat, BICAM conference, 2 araw to mga klere, hindi isang araw lang yun. So ano nangyari sa unang araw ng BICAM conference? Siyempre, may pinag-usapan yan. Pangalawa, meron pa rin. Nandun ka ba? Nadinig mo ba yung pinag-usapan nila? Kung paano i-fill up yung amount na yun? Wala ka. So paano mo masasabing nandaya sila? Paano mo masasabing may ibang nag-fill up nun nang hindi alam nung Senate sa kanang House? Wala ka dun So paano mo mapagbibintangan? How can you prove that to the court? Correct. Sabi niyo, iakyat niyo yan sa Supreme Court, paano niyo i-prove? Wala nga wala silang proof. Wala, as in wala. Patas na unconstitutional. Bati po muna tayo kay Delia Arabit, Valid Budget 2024. Wala talaga silang wala talaga silang proof, no? Kahit na iakyat nila yan sa Supreme Court, mapapahiya lang talaga sila. Wala silang proof. Kasi biruin nyo guys, puro lang sila sinabi ni ganito. Sinabi daw ni Wala sila dun. Kahit yung kakampi na nila ngayon ng mga NPA guys, kakampi nila ngayon NPA, sina Raul Manuel. Sila talaga yung original na kakampi ng NPA, 'di ba? So, ayun na, kampi-kampihan sila. So, Raul Manuel wala din sa BICAM. Rodriguez wala din sa BICAM. Paano nila ngayon patutunayan sa korte na totoo yung sinasabi nila? 'Di ba? Ganun lang ngayon. So, mahirap yung puro haka-haka, puro chismis, puro sinabi ni ganito, ay ipinadala sa akin to. Hello? Wala kayo doon. Pinakita, yung mga nakapirma dyan ng mga senador. Anong sabi ng mga senador? Wala daw, blanco. Walang blanco. Kanino ka maniniwala? Sa mga senador na to? O sa mga fake news peddlers na mga DD sheets na mahilig magawa ng intriga at ng mga ebidensya na walang mga credibility. Pag sinabi ngayon, bukas iba na. Sasabihin, joke lang. 'Di ba? So, wala kayo. Yung inyong yung sinasabi niyo impeach PBBM. Wala 'yan. Eto sabihin ko sa inyo, eto totohanan na, mga kaibigan na. Mga ka-BBM, tsaka mga DD sheets eto ang totoo. Makinig kayo. Tuloy na tuloy ang impeachment ni Lucring. Tuloy na tuloy ang impeachment ni Lucring after election. Yan. Kaya yung nagsasabi na patay na raw ang impeachment, mapapahiya kayo. Ito sinasabi ko sa inyo. Tuloy na tuloy ang impeachment ni Lucring after election. Yan ang totoo. Dahil bakit hindi nila ngayon pinaglalaanan niya ng pansin? Kasi kita nyo, magfe-February na. Magkakampanyahan na yan. So, tapos wala pa si Speaker Martin. Nasaan si Speaker Martin? Nasa ibang bansa. Kasi siya yung parang siya yung kinatawan ng bansa natin. So kung yan ay uumpisahan, mabibitin yan. So yan talaga, after election na yan, gagalawin yung impeachment na yan. Kaya yung mga nagdidiwang dyan, akala nyo hindi ipapa-impeach si Lucring?
Maniwala kayo sa akin. Lukring will be impeached after election. Trust me, guys. Trust me. Yan ang totoo. Tuwan-tuwa kayo, no? Akala nyo tinutulugan ng House of the Representative ang impeachment. Akala nyo lang yun. Diba? Akala nyo lang yun. But the truth is, after election, sigurado, mapapa-impeach si Lukring. Huwag lang kayong mainip. Trust me. Trust me, guys. Mapapa-impeach si Lukring after election. Yun ang totoo. Sa ngayon, hindi muna yan kasi ang daming ang ngayon eh. Magpe-February na, start na ng kampanyahan, busy-busy ang mga kongresista, lalo na yung mga re-electionists, at ang dami pang dapat na ipasa na bills para maging batas. Hindi talaga yung matutugunan ngayon. Pero, isang napaka-sure na sinasabi ko sa inyo, may impeach si Lukring after election. So, antay-antay lang tayo. Huwag magmadali ang mga didishits. Okay? So, habang hindi pa na-impeach si Lukring, enjoy nyo muna yung inyong Lukring. Kasi, after election, uumpisahan na yan. At pag napa-impeach na yan, hindi na yan makakatakbo kahit barangay chairman. Diba? Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Diba? Yan. Sabi ni like ko po kalendaryo mo sa background. When a best. Opo, first family. Yan. Kasi nung nagpunta kami ng Malacanang. So, binigyan po kami ng calendars. Yan. Basa-basa muna tayo ng komento. No, basa muna tayo ng komento. Okay. Dito tayo muna. FC Boji Junior Catilier. Wala naman siyang comment. As lang, sabi niya. Emil Verania. Wala din. Message retracted. Ricardo Oporto. Magnanakaw naman talaga yung confidential fund ni Marcos na 4 billion plus. Inimbestigahan pa. Babat kay BP lang. Hindi mo ba alam, Ricardo Oporto, na ang confidential funds and intelligence funds ni President Marcos ay 2 libro na makapal? At anong sabi ng mga witnesses ng 2 senador at ni Senate President? The most comprehensive, the most detailed na nakita daw niya, ni Zubiri, nakita daw niya sa buong buhay niya. Noon lang siya nakakita ng ganong klaseng report ng confidential funds. Sobrang detalyado, 2 libro. Paano mo yan iimbestigahan? Kung ganyan ka detalyado, wala ka nang tatanungin. Kasi lahat daw kahit yung pinakamaliit daw na detalye, pinakamaliit na gastos nakalagay. Samantalang si Lukring, 3 pages lang. 611 million confidential funds, 3 pages lang ang report. Doon mo makikita na talagang walang mailista kasi nga marami point diretso sa bulsa. Wala ka nga namang ililista kasi diniretso mo sa bulsa di ba? Kay PBBM, 2 makapal na libro. Paano mo iimbestigahan yun? Di ba? Jesse Velasco, PBBM is the best. Tumpak! PBBM is the best talaga. Tito Bobby, yung notice of disallowance mula sa COA, ang main reason kaya iniimbestigahan si BP Sara. Opo, disallowance, At saka yung pang madaming nabisto Katulad na lang ng maling proseso. Imbis na ang mag-disburse ng pera ay ang SDO, anong ginawa ni Lukring? Ibinigay sa kanyang BPSG.
No? Nag-instruct siya sa kanyang mga SDO, sina Mercado, in-instruct niya na kapag nakuha nyo ng pera sa bangko, ibigay nyo kay La Chica sa kanyang VPSG. At yung kanyang VPSG daw ang magdi-distribute ng pera. Saan ka nakakita ng ganun? Bawal yun. Oh, so doon pa lang maling-mali na, di ba? Hindi sumusunod sa batas. Ano pa? Yung pamimigay niya ng mga envelope. Ano pa? Yung naglalabasan ng mga acknowledgement receipts na mga 2,000 plus na mga pangalan na wala namang mga birth certificate na hindi naman present, na hindi naman totoong tao. Oh. 'Di ba? Anong sabi doon sa Congress? Oh, magsabi daw kung ayaw sabihin in public kasi ang nire-reason ni Lucring ay confidential daw. Ang sabi sa Congress, hindi mag-executive session tayo. Sila lang. Yung committee lang at saka si Lucring at saka yung yung involved na empleyado sa BP at sa DepEd. Pero ayaw pa rin ni Lucring. Ayaw niya ng executive session kasi nga wala silang maibigay na listahan ng pangalan, na tunay na pangalan, kasi nga puro lang mga gawa-gawa. May report pa ha. Guys, ito ha, may report pa ha. Na doon sa panahon na na-distribute ang confidential funds, yung kanyang mga influencer, yung mga influencer niya na ang gagaling manira kay PBBM, nagsibilihan daw ng mga mamahalin na gadget. O hindi, ano sila ngayon, parang napag-iisipan sila ngayon. Saan ang galing yung pera na pinambili nila ng mga mamahaling gadget? Tiempong-tiempo pa na i-distribute ang confidential funds nung mga panahon na yun, pagkatapos nagbilihan sila ng mga mamahaling gadget. Baka nga yung Mary Grace Piatos, yung ano niya yun eh, yung vlogger na ang galing manira kay PBBM. Di ba? Makes sense mga kaibigan. Wala silang maipakita. Ang daming mga lumabas na mga katiwalian. Di ba? Pero hindi nila yan pinapansin. Kasi okay lang sa kanila yan. Dahil pag mga Duterte, okay lang sa kanila yan kahit na kurakot. 51 billion nga lang ni Pulong eh. Nalaman ba natin yan? Hindi natin nalaman. Kung hindi pa umalmas si Pulong na binawasan daw ang budget niya, hindi pa natin malalaman na meron pala siyang 51 billion. Kaya kung sa kurakot din lang, wala nang mas kukurakot pa sa Duterte administration. Sinabi yan ni Manny Pacquiao, 3 times corrupt than the Yellow administration. Ang Duterte administration is 3 times corrupt than the Yellow administration. Manny Pacquiao. Naniniwala ako doon kasi si Manny Pacquiao, hindi naman yan sinungaling eh. Diba? Kaya naniniwala ako doon. Sandali, may tanong si pwede mo ba ipaliwanag ang BICAM, Madam Rich? BICAM po, kasi, umpisan ba natin, kapag una, budget hearing sa Congress, may budget hearing po yan, sa mga plenary hall, hindi pa sa plenary hall, sa mga session hall pa lang yan, So, bawat mga ahensya ng gobyerno, humaharap po yan sa mga kongresista. At sila po ay ini-interpolate yung mga yan, para sa kanilang budget, pagtatanggol nila yung budget nila. And then kapag na-approve po yan, mga kaibigan, pag na-approve yan, lahat ng mga ahensya, halimbawa ng gobyerno, ay approve na. Kasi isa-isa yan ng Congress eh. Nakita ko po yung proseso kasi nagpupunta po ako ng Congress, So kapag okay na po lahat, na imbestiga na lahat, na interpolate na po lahat, lahat ng mga ahensya, dinadala naman po yan sa plenary hall. Yung plenary hall, ayan po yung malaking hall, yung merong malaking watawat ng Pilipinas. Diyan po, mga kaibigan, pinagdedebatihan po ng almost 300 na mga kongresista yung bawat budget ng mga ahensya ng gobyerno. Tapos, diyan po, merong mag-sponsor,
Halimbawa, sa DepEd, hindi po pwedeng magsalita yung kanilang secretary, no? Si Angara, hindi siya pwedeng magsalita, hindi niya pwedeng depensahan ang kanyang budget pagdating sa plenary hall. Ang magdidepensa po ng budget niya ay ang nag-sponsor na kongresista. So, ganun po lahat, no? And then, first reading, second reading, third reading, okay, approve na lahat yan. Pag na-approve na po lahat yung mga kaibigan, tapos sa Senate, ganun din pong gagawin nila, no? Same din po na proseso. Merong mga hearing, tapos ibabato naman po, no, sa Senate, no, mga kaibigan, kung ano yung napagkasunduan sa Congress, ibabato yan sa Senate. So, ganun din po yung mangyayari doon. Pag okay na po yan sa Senate, na-approve na po nila yan, magkakaroon na po sila ng bicameral meeting. Yan po yung ginawa nila sa Manila Hotel. Nagsanib po ang Congress at saka, pero hindi po lahat meron lang po mga iilan, no, na mga kongresista na yung involved dito sa BICAM, no. So, tsaka yung mga senador naman, kasi ang senador, ilan lang naman talaga sila 24 lang sila. Ang Congress, nasa almost 300. So, hindi naman pwedeng lahat yun pupunta ng ng BICAM. Hindi pwede yun, di ba? So, mapupuno sila doon. So, pili lang. Kung sino lang yung mga leader, no, sa, halimbawa, general appropriations, ganun. Yung mga leader lang po, no, yung mga officials lang, yun lang po ang pupunta ng BICAM. Tapos, yung mga senador naman, sila din po pupunta ng BICAM. Kasi 24 lang naman sila, no? So, ngayon mga kaibigan, sa BICAM po, dyan po nila ngayon, pagdidibatihan yan. Minsan, meron silang mga kailangan na tanggalin, o kaya merong minsan kailangang idagdag, no? Depende po yan sa kanilang pag-uusap, sa kanila pong napagpasyahan, no? So, dyan po sa BICAM na yan, kasama po nila yung kanilang mga staff, mga kaibigan, no? So, hindi lang po yan sila-sila. Marami pong mga present dyan na mga staff at yung kanilang mga secretary, etc., etc. No? Pag napagkasunduan na po nila yan, mga kaibigan, no? Ibabato na naman ulit yan sa House of the Representative at titingnan na naman po yan, i-check yan, pagkatapos kapag okay na, mga kaibigan, magpiprint na ngayon yan, yung maayos na na-print. At yan na po yung dadalhin po sa Malacanang at yan naman yung pipirmahan ng Pangulo natin. Kaya yung bill, dating bill, nagiging batas. Yan na po yung GAA na tinatawag. General Appropriation Act of 2025. Yan na po yung batas. Yung dating bill na naging batas. Kasi once na pinirmahan na ng Pangulo, yan na po ay nagiging batas. Yun po yun, no? So, ang ibig ko sabihin, yung BICAM ay nagsanib po yung puwersa, no, ng Congress at saka ng Senado. Sila po ay nagkaroon ng bicameral meeting at gumawa po sila ng bicameral report at sila po ay nag-ratify, no, ng bill para i-enroll po, no, i-enroll para po yan sa GAA 2025, no? So, mga kaibigan, marami pa pong mga dokumento na dumadaan na parang nagiging draft bago po sila talagang makapag-print, no, ng final na documents na dadalhin po nila sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo natin. Once na ang dokumento po na yan ay dinala na sa Malacanang, ibig sabihin malinis na yan. Wala ka nang makita mga instructions dyan. Malinis na po yan. So, ibig sabihin, titingnan na lang ng Pangulo natin at makita ng Pangulo natin, wala naman daw blanco. So, pinirmahan na niya. Yun yung mga kaibigan, no? Ganun po yun.